aside sa mga nakawan na nangyayari ngayon, at ngayon ang butuan ng impeachment, manabalitan nyo na siguro kung gaano kalantad ang bayaran sa Congress. Now, hindi lang yun ang anomalya ang ating bansa. Wala na tayong pag-asa. Sinisira nila dahil kami mismo na mga Ilocano from the north, sinisira ni BBM. Bakit? Ang industriya namin doon po ay tabako. Nag-import sila ng palihim na naman kung ilang milyon na pinasok milyon kilos, ang dami, sira na ang industriya ng tabako. Alam niyo po, ang tabako, isa sa haligi ang ating ekonomiya. Napakawalang hiya po sila. Pati bayan niya, pati probinsya niya, tinamaan. Buong Ilocos Norte, Ilocos Sur, buong North. Lahat na nagtatanim ng tabako, nasisira na. So, haligi yan. Isa sa haligi ng ekonomiya natin dahil ang laki nakukuha, may 100 billion ang nakukuha, billion ang nakukuha nila. Ngayon, sira na. Yung mga farmers natin, kawawa, umaangal sila dahil binabarat na. Dapat, okay lang kung mag-import sila. Bilhin muna yung tabako natin na produkto para tulong sa mga farmers at matutulungan din namin mga farmers. Para yung tulong namin, yung pala, lulukuhin lang kami ni BBM. Nag-import sila na napakarami, sirang-sira na po ang tobacco industry. So, wala silang puso. Puro pagnanakaw, pati lahat pinapatulan po. Flood control na lang, ang liwanag na po. Makinig kayo sa YouTube. From the very beginning, sinabi ko na, ang mastermind, Martin Romualdez and BBM, ginamit lang nila si Saldico. Tatlo sila. Ginamit nila, nung ayaw pa uwi na si Saldico, nakahalata, nagsalita, kinasuang agad. 7 araw lang, may kaso na, may warrant of arrest. Kasi sino man ang nagsasabi ang totoo, pinapahinto nila, inimbisigan, hinukulong. Yung mga diskaya, nagsasabi sila ang totoo, yung mga nabigyan nila, hinahinto, sila pang nakulong. Marami pong ganyan, mga kababayan. So eto, dagdag na naman sa hirap sa ating bansa. Yung pag-import ng tabako, hindi po dapat tayo mag-import kung may tabako tayo rito. Ibenta muna natin itong mga tabako kung nangangailangan sila. Pero talagang linihim, traidor, itong BBM. Walang mangyayari sa ating bansa kung di niya alam. Mga nakawan ng bayan, siya nakakalam lahat. Hindi mangyayari yan kung di niya pinirmahan. So lahat yung sinasabi ni Saldico noon, nandun sa budget, pinirman niya. Dahil magkakasama pa sila noon. Kunti lang ang tinanggal. So, ang liwanag mga kababayan, nagising po tayo. Napakasama po itong ginawa naman nila. Nag-import sila ng maraming tabako. Sira na ang industriya ng tabako. Kawawa ang mga farmers na naghirap. Malulugi na po sila lahat. Binabarat na ngayon yung mga nag-import mismo. Pinayagan nila nag-import. Binabarat na ngayon. Okay. Ngayong nagsalita na ho kayo, although may mga pahayag na rin po kayo hinggil sa ilang issue sa mga nakalipas ng pagkakataon, tungkol ho dito sa usapin po na ito, pwede na po kaya na matuloy yung inyong pagharap dyan sa Senate Blue Ribbon Committee sa mga sinasagawa po na investigasyon, Governor? Ayaw ni Senator Ping Lacson akong tawagin. Dahil nung sinasabi niya, napakaliwalag, 2 sulat niya. Dahil nagpunta ko sa opisina niya, dahil kilala ko yan, siya ang kalaban ng mga korap noong araw. So, pinuntang ko sa opisina niya. Meron ako lang dyan, tulungan ko kayo sa flood control, may mga ebidensya ko, dokumentado ako. O sige, sabi niya, gumawa ka ng affidavit at sinabi niya sa akin na i-schedule na niya sa 14 ng April
But April 7, isubmit mo yung affidavit mo. Umaga pa lang, nandun na ako sa yacht club, nag-aantay. Dahil sa umaga, wala sila. Alauna, pupunta na ako doon mag-aantay. April 7, na sinabi niya, April 7 before 5, April 7 ng umaga, may sulat na siya. 9:30, dumating sa bahay na cancel. So ayaw nila akong talagang papuntay sa Senado. Ayaw nilang malaman ng katotohanan kung bakit may sarili silang agenda na ginagawa sa Senado. Dahil hindi naman ganyan nung araw si Senator Ping Lacson. Ibinuto pa namin dahil nga believe kami doon sa kanya. Ngayon, nagbago na. Pinagtatakpan na nilang magnanakaw. Ang liwanag, mahusay na pulis yan. Senator Ping Lacson, alam niya ang nakawan ng bayan, nakawan ng kaban ng bayan. Pero bakit nila pinagtatakpan? Siguro may agenda sila at parang hindi ko siguro sasabihin ngayon, pero pag umakyat sa kanila yung impeachment, meron silang gagawin. At mas maganda siguro antayin natin. Kung hindi natin mapigil, sasabihin ko agenda nila. Okay, siguro kung pwede na po ninyong ibahagi itong mga impormasyon po na ito. And also, Governor, kung nandyan ho sa inyo yung mga dokumento, willing ho ba kayo na magbigay ng kopya sa mga interesado po nito? Kagaya ho dito sa amin, makapagbigay kayo ng mismong kopya ng mga salaysay, yung sinumpaan salaysay po ninyo, Governor. Yes, mahanda. Dokumentado, may mga pictures, lahat, kompleto. So, bakit ayaw nilang tignan? Sa laki ng ninakaw sa ating bansa, hindi na po nila kayang pagtakpan. Nagsalita ng Saldico, nagsalita si Speaker Romualdez, kuminto lahat. Pati si Senator Lacson, bakit hindi yung bisigan si Martin Romualdez ngayon? Nagsalita. So, nagtatakipan na sila. May agenda po sila. Okay. May pahayag po si Undersecretary Claire Castro sa mga nakalipas na press conference. Bakit daw hindi na lang muna suportahan yung magagandang programa ng gobyerno? Anyway, paparating na naman yung 2028 at doon maaaring ipakita kung sino yung susuportahan na bagong kandidato ng para sa pagkapangulo kung hindi isang-ayon sa pamamalakad ni Pangulong Marcos. Ano po ang take ninyo dito, Governor? Malayo pa yun. Election, malayo pa yun. Hindi na kailangan paabutin doon. Lalong masisira ang ating bansa kung hindi natin pigilin itong gobyerno ito. Aliwanag na po ang nakawan. Sila na nagnakaw, sila pa nagbibintang. Yun po ang totoo. So, hindi sila naniwala sa akin, tawagin ako sa Senado, papaliwanag ko lahat. Ang mastermind, dalawa, Martin Romualdez and Marcos. Ginamit nila Saldico. So lahat na nagsasabi ng totoo, kinakasuhan, tinatakot. Ako po, tinatakot din. Dami nang sinabi, okay, ikulong niyo ako, kung may kaso ako, patayin niyo ako kung gusto niyo, pero yun ang totoo. Sila nagnakaw ng kaban ng bayan, binibintang pa ngayon sa mga ginamit nila. Ginamit lang nila ang mga engineers, public highways, ginamit nila ang mga contractor, pinagbayad, pero binabayaran kagad sila. Hindi pa tapos yung project, bayad na. Yun po ang katotohanan. Yun po ang totoo. Kaya marami silang nakuha ang pera, yung mali-maleta, totoo yun, may mga testigo. Ang dami. Marami pang lalabas. Sa dami ng kalukuhan na ginawa nila, hindi po nila mapapagtakpan. Pero ako, napahinto nila iba. Hindi po ako hihinto para sa ating bansa, para sa kinabukasan ng mga kabataan. Patayin nila kung gusto nila. Okay. Bakit nga pala sa Bombo Radio po ninyo napili na maglahad nitong inyong mga aligasyon laban sa Marcos administration, Governor, para na rin sa kabatiran po ng ating mga tagapakinig at tagapanood dito sa Bombo Radio Philippines? Maraming salamat.
At sa inyo ako nagsumbong dahil alam ko na hindi nyo itatago itong sinabi ko ngayon. Kayo na lang po ang pag-asa namin, ang mga media na totoo. Dahil ang mga media natin nakikisama na sa mga kalokohan dahil marami na rin nababayaran ngayon ng media. So, mabuhay ang Bumbu Radio. Pakikalat po ito para malaman ang ating kababayan ang katotohanan. Ulitin ko po, ang liwanag. Sabi ng Busban, kasuhan nila si Martin Romualdez. Nung nagsalita si Martin Romualdez, tumitulat sila. Bakit? Dahil totoo sinasabi na involved ang public road highways dahil ginamit sila, involved ang executive si Bongbong Marcos. So, yun po ang katotohanan. I hope lalabas ito para sa ating bansa, para sa ating nabukasan. Pabuhay po ang Bumbu Radio.